Ito'y may kaluwalhatian, ngunit lumilipas. Paano kung hindi magkakaroon ng lalong kaluwalhatian ang pangangasiwa ng Espiritu? Ayun yung sinasabi ng Apostol Pablo dito. Yun yung pagkakaiba. Noong unang tipan ng Diyos sa mga magulang ng mga Hudyo, sila'y pinalaya sa Egypt, sa panibagong pakikipagtipan ng Diyos na isinulat nila ang kanyang mga kautusan sa puso ng tao. Tinalakay po natin. Ito po yung ibig sabihin ng Diyos, ano? You are epistle or letter of Christ. You are known and read of all men. No? Paano tayo nababasa ng mga tao? Sa pamamagitan po ng mga kautosang nasusulat sa ating mga puso, na ito'y nahahayag sa pamamagitan ng ating pagsunod o paggawa. Nahahayag na tayo isulat ni Kristo. Kung ating isinasabuhay yung mga kautusan na nakaukit sa ating mga puso, nakikita at nababasa ng mga tao na tayo ay isulat ni Kristo. Yun yung pinaliwanag dito sa ating pinag-aralan last time. Ano po? At ito pong sulat na ito, written with the Spirit of the living God, not with ink. Ano? It is written in the fleshy tables of heart, not in the tables of stone. Yun na pong pinagdaan. Binasa po natin yung Romans chapter 2 verse 14 to 15. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili, na nangatatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso. Ano po? Nangatatanyag yung mga kautusang nasusulat sa kanilang puso sa pamamagitan ng gawa o pagsunod. Kaya po, nababasa at nakikilala ng mga tao na tayo ay sulat ni Kristo. Ito yung po ang pinapaliwanag ni Apostol Pablo. Nakita niyo po yung dalawang verse na magkasingkahulugan po sila o hindi sila nagkakasalungan. Ano po? At ito bang bagong pakikipagtipan ng Diyos? Tinanong natin. Ito ba yung exclusive lamang sa mga Hudyo? Di ba o? Dahil nabasa natin, narito ang mga araw ito barating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda. So tinanong natin, para ba sa mga Hudyo lamang itong tipan ng bagong pakikipagtipan ng Diyos? Hindi po. Because this new covenant is not only for the Jews, but for those who have lost love of God in their hearts. No? Ito, sinabi nga po natin kanina. Dahil ang pagiging Hudyo sa paningin ng Diyos ay hindi lamang sa panlabas na anyo. Kung ikaw ay pinanganak na Hudyo, diba? Physically, pinanganak ang Hudyo, hindi, sabi ng patunguhan ng Diyos, hindi lamang doon ang pagiging Hudyo. Sapagkat ang pagtutuli, sapagkat ang pagiging Hudyo, sa ibang termino, sapagkat ang pagtutuli, tunay na pinakikinabangan kung, meron po kung tinutupad mo ang kautusan. Datapwat kung ikaw ay masuwayin sa kautusan, ang iyong pagtutuli, o iyong pagiging Hudyo, ay nagiging hindi pagtutuli. Kung ang hindi pagtutuli nga ay tumutupad sa katuwiran ng Diyos, o ikaw naman ay hindi Hudyo, hindi ka man pinanganak na Hudyo, hintil, tulad natin mga Pilipino, hindi man tayo pagtutuli, no? Ngunit tumutupad sa katuwiran ng kautusan, hindi ba aarihin pagtutuli sa kanyang, hindi ba aarihin pagtutuli ang kanyang hindi pagtutuli? Ano, di ba? At ang hindi pagtutuli sa katutubo, kung tumutupad ng kautusan, meron na naman po kung tumutupad ng kautusan, ay hindi ba ahatos sa iyo na may titik at may pagtutuli na masuwayin sa kautusan? Sapagkat siya'y hindi Hudyo kung sa labas lamang. No? Hindi magiging pagtutuli ang hayag sa laman. Yan po yung inabanggit natin na hindi lamang sa panlabas na anyo na yun. Porque ikaw ay pinanganak ng Hudyo, pagmamalaki mong sa inyo lang at iba ng Diyos. Hindi po ganang tinuturo lang. Datapot siya'y Hudyo sa loob. You are a Jew inwardly. At ang iyong pagtutuli ay pagtutuli sa puso, sa Espiritu, hindi sa titik. At ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Yan po yung laman ng ating pinag-aralan in our previous lesson.
Kaya po pagpapatuloy na natin sa part 2 or last part ng ating topic. No? Yun na po yung huling part ng ating tinatalakay na topic. Dito po tayo natapos sa verse 10. Ayan po. Babasahin ko po muli at pagpapatuloy na natin. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ng Israel, pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso, isusulat ko ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Yan na po na tayo magsisimula dun sa naka-highlight ng mga salita. Ngayon, ano ang katuparan ng salita ng Diyos na ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko? Magkakaroon pala ng relasyon. Pagkatapos maisulat ng Diyos sa mga puso ng tao ang kanyang mga kautusan, ang sabi niya, ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. So alamin natin ang paliwanag sa ating apostol, si Apostol Pablo, sa kanyang sulat sa ikalawang Korinto, sa 6 hanggang talata 14 hanggang 16. Alamin lang, simulan po natin sa verse 14, no? Alamin lamang po natin yung kanyang paliwanag. Pero bibigyan ko pong emphasis yung nakakulay green, no? Pero babasahin po natin yung verse 14. Ang sabi po dito, huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga hindi nagsisisampalataya. Paliwanag lang po natin, no? Ano yung pamatok na binabanggit dyan? Ito po yung pamatok na binabanggit dyan ni Apostol Pablo, na ginagamit po sa hayop na nilalagay sa kanilang batok ng dalawang hayop upang ikabit doon sa may bilog na bakal yung kalaykay o pambungkal ng lupa na ginagamit sa pagsasaka. Ang sabi niya, huwag kayong makipamato sa mga taong pinagsisisampalataya. Kung ating titignan yung illustration na kung saan ginagamit yung pamato, kung iisipin natin, halimbawa yung baka, nakipamatok siya sa isang donkey, ano po kaya magiging itsura, no? Tulad naman ng isang nananampalataya, makikipamatok siya sa taong hindi sumasampalataya. Sino ba masusunod doon? Sino ba makikisama? Gusto nung nananampalataya, sumukma sa Diyos. Sabi nung hindi nananampalataya, wag na. Sino kaya makikisama, ano? Sinong susunod sa kanilang dalawa? Tulad din naman nung pakikipamatok ng baka sa donkey, ano kaya itsura nun, ano? Tignan niyo po yung itsura. Meron po akong nilagay na picture. Tignan niyo po, hindi po pantay, nakikita nyo, yung pamatok ay hindi pantay. Unequal yoke po. Mapapansin niyo po, mas naunang maglakad yung baka dahil mas malakas po yung baka at mas malaki. Tignan niyo po yung tao, no, nakasimangot po siya, nahihirapan siyang kontrolin siguro yung kalaykay. Nakikita niyo po na naunang maglakad yung baka in terms of strength and the size, talagang magkaiba po sila. No? Nakuha niyo po yung gustong iparating po ni Apostol Pablo sa bagay na ito, na huwag kayong makipamatok sa mga hindi nagsisisampalataya. Paano pa kaya kung ang baka nakipamatok sa pusa? No? Ano kaya ang itsura nun? O kaya sa elepante? Talagang hindi po pantay yung pamatok. So hindi magagawa ng maayos yung trabaho. Yun po yung illustration na lang natin. So tuloy natin. Sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan? O anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman? At anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial? O anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya? Ito na po. At anong pakikisama mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Ginamit ni Apostol Pablo yung phrase na binasa natin sa Hebrews. Pakinggan niyo po. Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Ano po? Ang katumbas po pala ng magiging bayan ng Diyos, ang Diyos siya ang magiging ating Diyos, tayo'y magiging kanyang bayan. Hindi po palang sabihin po ito, tayo'y templo ng Diyos. Ang Diyos ay mananahan sa atin at lalakad na kasama natin sapagkat tayo'y kanyang templo.